Sabi nila mura lang daw ang pagtakbo, pero bakit parang mas napapagastos ata tayo lalo? Well, totoo naman, kung gusto mo lang namang magpapawis, pwede kang kumuha ng komportabling damit, medyas, sapatos, at pwede ka nang tumakbo at mag-jogging. Pero jogging and running are two different things kasi jogging is an exercise, running is a sport. And just like every other sport, mapa-individual man or team, kailangan mo ng proper training, nutrition, at proper gears. For example, volleyball, kailangan mo ng volleyball shoes, socks, elbow pads, and knee pads, pati na rin ang bola at pambayad sa renta sa court. Ganun din sa running. Pero hindi naman kailangang mahal. We can actually survive with just the essentials. For example, 2 to 3 pairs ng running shoe rotation. Kung wala talagang budget, isa na lang muna, then magdagdag ka later ng isa pa. Tapos sa mga medyas at garments natin, hindi naman kailangan na premium lahat ng yan. As long as komportable ka, walang irritation, walang shaping, well, pwede na yan. Tapos yung singlet naman is pwede naman gamitin yung mga libre na binigay or binayaran na natin doon sa previous runs na sinalihan natin. Na kung kaya naman pala natin mag-survive with just the essentials, and paano pa tayo napapagastos? Well, nandiyan kasi yung lifestyle inflation at yung peer pressure. And trust me, kahit saan ka pumunta, mapabahay man yan, school, barkada o opisina, nandyan silang dalawa. Aminin man natin o hindi, minsan napapagastos talaga tayo sa post-run coffee at post-run meals. Minsan nagiging sangyupsal pa nga. Tapos minsan napo-FOMO tayo kapag may bagong release na sapatos. And minsan nabubudol din tayo sa race registrations kapag nag-register tropa today and ang ganda ng scenery ng views, pero yung PRD ko is next month pa. Well, wala namang masama sa lahat ng yon, at ang boring naman ng buhay kung palagi na lang tayo naghihigpit ng sinturon. Pero sabi nga nila, run at your own pace, at similar to that is live within your own means.